Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. O aming amang Diyos na banal, makapangyarihan, tunay nga po sa umagang ito ay tinataas namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin at sinasamba ka namin sa umagang ito. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy mo po kaming linisin upang higit na maging karapat-dapat sa iyo. Tulungan mo po kami na lumakad na naaayon sa iyong kalooban, na may kabanalan at malinis sa iyong harapan at maging sa harap ng mga tao. Sa umaga pong ito, dinadalangin namin ang gawaing ito na tunay na ikaw ang maparangalan. Ikaw tunay na makita mo na ang bawat isa na may malinis na puso na handa na patuloy na ibigay ang kanyang buhay. Patuloy na ibigay namin ang pinakamataas na papuri sa iyong dakilang pangalan. Alisin mo po sa puso, sa isipan ng bawat isa anumang mga alalahanin, anuman yung gumugulo sa aming isipan upang maging hadlang sa aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat sa isang linggo na nagdaan na patuloy na iningatan mo po kami. Binigyan mo po kami ng patuloy na kalakasan at sa umagang ito ay narito kami upang sama-sama na magpuri at sumamba sa iyong pangalan. Salamat po aming Ama sa patuloy na gagawin mo sa aming mga buhay. Sa umagang ito, dalangin namin ang aming tagapagsalita, ang mga tagapanguna, ang bawat isa. Tunay nga po na sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Bigay mo po sa aming puso ang pag-ibig, ang pagkakaisa, na sama-sama kami na magpupuri at aawit sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo'y magsasaya sa pagpupuri sa ating Panginoon. Pinagmahal
At sa pagmamahal mo sa aming Panginoon, kami po ay umibig din sa iyo. At dahil iniibig ka namin, Panginoon, tulungan mo po kami, equip us to return to you, Panginoon, yung paglilingkod, yung sundin yung great commission mo sa aming Panginoon. Ang paglingkuran ka, ihayag ang iyong mga salita sa lahat ng dako. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ay ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas, sa kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso at ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Ialay po natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Ang ating mga puso na may pinagdadaanan, ang ating mga pusong nagdurugo, ang ating mga
wasak. Ang Panginoon ang bubuo sa atin. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa
mahabagin sa ating natunay. Oh, ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating natunay. Oh, ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Oh, ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Oh, ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Maghari ka. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. O Panginoon, lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Oh yes, Lord, we are giving you all the glory, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin, Lord God. Sa napakalaking pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kahit na hindi kami karapat-dapat, inibig mo kami, Panginoon. At Panginoon, tulungan mo po kami na maibalik yung sukli ng pag-ibig na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Siyasatin mo ang mga puso namin, Panginoon. Equip us, Lord God, because we are nothing without you, Lord God. Hindi kami makakagawa, hindi kami makakakilos kung hindi dahil sa biyaya mo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na sa kagustuhan namin na masunod ka, Panginoon. Equip us, Lord God, at ma-send namin yung love pabalik sa aming mga kapwa, maibahagi namin yung pag-ibig mo sa iba, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na kaloob mo sa amin, sa kalakasang kaloob mo sa bawat siya sa amin. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Akin pong inaayahan ang bawat isa na tayo po ay dumulog sa Panginoon sa magitan ng panalangin na may pagpapasalamat. Alam ko ho na ang Lord ay may ginawa at patuloy na ginagawa sa ating mga buhay at nararapat lamang na lahat ng ito, no, sabi nga, ay ibalik natin ang papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa aming Ama, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. We give you back all the glory, Lord God. We give you all the praises, Panginoon. We give you all the thanksgiving, Panginoon, na di po namin ibigay sa umagang ito. Napakabuti mong Diyos, Panginoon. You have been so good to us. In every situation ng aming buhay, you are our God. You are still God. At kami, Panginoon, ay narito sa umagang ito. Lumalapit, Panginoon. Nagpapasalamat. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na may pakita po namin, Panginoon, kung gaano kakabuti sa amin. We thank you, Lord God, for giving us, Panginoon, sa nagdaang isang linggo sa aming mga buhay. Salamat sa buhay, kalakasan, pag-iingat mo sa mga gawain, pag-iingat mo sa trabaho, sa mga pag-aaral. Pagsama mo, Panginoon, kahit sa mga panahon ng kalungkutan at panahon ng kasiyahan. We thank you, Lord God, for adding years, Panginoon, sa mga kapatid na narito. Salamat, O Diyos, sa isang taong pagsama mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga biyaya mo na iyong pinagkakaloob sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa bawat pagkakataon, di ka po nagkulang, O Diyos. Ang biyaya mo, Lord, laging sapat. Kaya naman po, Lord, thank you sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil ang pagkilos mo ay nararanasan, Panginoon, ng aming mga pamilya, ng mga pagsasama, ng mga relasyon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kung wala ka at hindi ka bahagi na aming buhay, ito, Panginoon, ay walang kabuluhan. Lord, thank you, Panginoon, for the opportunity to listen to your word, to serve you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon ng buhay na binibigay po upang ikaw ay paglingkuran at ikaw ay aming mahalin, O Diyos. Salamat ng maraming, Panginoon, at alam po namin sa bawat araw ng buhay, lagi ka po, Panginoon, nariyan para sa amin. Kaya po, Panginoon, na bilang tanda ng pasalamat, narito ang aking mga kapatid sa unahan at kami, O Diyos, kahit sa aming mga upuan, tanggapin mo, O Diyos, ang mga puso na puno ng pagpapasalamat po para po sa inyo. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, kahabagan niya nawa kayo at subaybayan ng ating Panginoon, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming po salamat, Ate Evie. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po, mga kapatid. Pwede ho bang pakibati at pakikawaya naman ang inyong katabi at pakisabi sa kanya, masaya at nagagalak ako na andito ka. Ayan. Kaway-kaway naman. Yung mga nasa unahan at saka nasa likod. Ayan. Pupurihin po ang ating Panginoon at tayo ay, sabi nga kanina, nakatutuwa ako kasi nung umaawit tayo kanina, sabi, ako ay nagagalak kasi naandito ka sa umagang ito. At nagagalak po tayo sa Panginoon kasi ang Diyos ay nagbigay sa atin ng opportunity para tayo po ay muli magsama-sama at mag-worship sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Amen. Ang ating po kasing Pastor Larry ay kasalukuyan po kasi tayo ngayong merong tinatawag na exchange pulpit. Kaya ang ating Pastor Larry, medyo naiba ho ang aming schedule. Ang ating Pastor Larry ay nasa Medisyon Unida. And supposed to be yung ating speaker ay hindi siya available ngayon. Kaya nagpalit-palit kami ng schedule. Ayan. So anyway, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, kagaya na nabanggit kanina, ay ang buwan ng Oktubre ay nilalaan natin upang ating kilalanin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin at pagkilos din ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na itinalaga dito sa atin sa church. At marami sa atin, in one way or another, natutuwa ako na naging bahagi ng inyong buhay na merong tao na ginamit ng Lord para kayo ay mailapit sa Kanya, para tayo ay turuan, para tayo ay gabayan as we grow in our spiritual life. At natutuwa rin ako kasi majority na nakikita ko dito ngayong umaga is a part, ay nagiging bahagi ng mga gawain ng Diyos dito sa iglesyang ito. Amen po ba ron? Sino rito, tanong ko muna, sino rito sa inyo naging bahagi ng isang small group? Taas nga akong kamay. Ayan. Yung iba, wala pa.
Big group muna, big group, no? Kasi dito kayo pag Sunday, no? Pero we want to encourage everyone to be a part of the small group na tinatawag. Kasi itong Sunday, big group tayo, marami tayo, no? Recently, nag-average tayo ng around 140 to 150, Kuya Marvin, ano ho? Kaya talagang pag Sunday, minsan talagang halos di mo na makilala ang mukha. Nagsimba ka pala nung isang linggo. Di ba? Ganyan, no? Di tayo nagkita. Pero we want to encourage everyone to be part of dun sa smaller community na tinatawag po natin na small groups. And there are people who are been part na mga pagtuturo, no, or being part of our leadership na sila ay nag-handle ng small groups natin. So anyway, pag-aralan po natin ngayong umaga ang ating teksto na makita po natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Sabay-sabay nga ho nating basahin 1, 2, and 3. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang ating pong binasa ay sulat ni Apostol Pablo, at kilala natin si Apostle Paul in English. It was written niya sa iglesia sa Corinto. So imagine niyo parang ngayong umaga sinulat niya sa iglesia sa Caridad. Yan ha. Ano kaya yung nilalaman ng kanyang letter ay pag-aaralan natin ngayong umaga. And we have our topic that's entitled Driven by Love. Sabihin nga ninyo lahat, driven. Driven, tinulak ka, no, tinulak ka. Hindi ko alam kayo ba'y tinulak dito ngayong umaga? No, kilaladkad ba kayo? Magsimba ka, linggo ngayon, di ba? Kaya ayaw mo pang bumangon, pero ikaw itinulak, no? Pero anong klase yung pagtulak kaya ito? Sabi to, driven by love. No, itinulak ka ng pag-ibig. At tingnan na natin kung paano ang pag-ibig na to, ano ba yung pag-ibig na yan na nagtutulak sa atin to do our part in the ministry. Pero bago ako magsimula, nais ko munang tawagin ang isa natin sa mga small group leaders na ating pong nakakasama. At kailan lang itong taong ito ay binigyan ng pagkakataon na siya ay makapag-start or maging bahagi ng isa sa mga small group po natin, no, sa church, no. At ang Panginoon ay kumilos sa kanyang buhay, and she's been doing in the ministry sa nagdaang mga araw. Tawagin ko ang ating kapatid na Jesseline Mata. Good morning po sa umaga nito. Magandang pagpapala po sa umaga nito. Ang akin pong i-share o sample po ng buhay ko ay yung testimony, ang mga sample po ng kabutihan sa akin ng ating Ama sa Langit. Kung paano niya ako sinamahan, tinuruan na napakabuti ng Diyos sa akin. Una po, pinapunta ako ni Auntie Emer doon sa bahay nila para po umatin ng small group. Si Ate Ina Bartolome po yung facilitator po namin. Si Ate Ina po yung leader namin. Hanggang sa inimbitahan na po ako magsimba dito, umatin po sa kababaihan. Hanggang sa umatin na rin po ako ng Sold 1, Sold 2, Sold 3. Natapos ko po lahat yon. Hanggang sa lagi na po ako umaaten sa mga gawain, yung pong prayer meeting, yung pong prayer warrior, yung dawn watch, para po maging malakas ako sa salita ng Panginoon. Kaya yun po ang ginawa ko. Hanggang sa umaaten na po ako ng mentoring, doon po ako lumakas, doon po ako pinakain na sa salita ng Panginoon, doon po ako nagbunga, at doon po kami nagpapalakasan sa salita ng Panginoon, doon sa mentoring na makasama ko po yung mga kababaihan tuwing Tuesday. Hanggang sa doon po ako lumalim sa salita ng Panginoon, hanggang sa sabi po ni Pastor Larry at saka ni T.G. Hapin, tsaka ni Tina, na magkakaroon po ng small group sa PN. Doon po na kinabahan na ako, natakot na ako.
Pero ang pinanghawakan ko pong salita ay yung salita ng Panginoon na huwag akong matakot, huwag mangamba at huwag mag-alala dahil ang Panginoon ang gagabay sa akin at tutulong sa akin. Kaya po nilakasan ko yung loob ko para po maging assistant ni Ate G sa Bagong Pook. Ang dami ko pa rin pong mga tanong na kinakabahan po ako. Tuwing tatawagin po ako para mag-pray, andun na po yung mental block ako, nahihiya. Lagi ko pong pinangawakan yung salita ng Panginoon na huwag akong matakot. Ngayon po, pinili ako ng Panginoon. Huwag ko po sayangin yon. Nawa ay makita sa akin yung kabutihan ng Panginoon at yung maging kalarawan ko po ang salita ng Panginoon sa buhay ko. Kaya po ngayong ako na lang po mag-isa sa PN dahil marunong na daw po ako. Ako na po yung umahawak sa PN. Dati po, 3 lang kami. Tuwing Tuesday po, yung mga kasama kong 3, kung kailan po Tuesday, doon po sila nagkakaroon ng mga lakad, nagkakaroon po ng busy. Sa bandang ano po, ang ibig sabihin, marami silang dahilan. Hanggang sa, pinanghawakan ko pa rin yung mga salita ng Panginoon na kaya ko to, tutuloy ko, hanggang sa, ngayon po ay 12 na kami sa PN at ngayon po ay yung pong ano na mga member ko pa po ang alas 3 po ang mentoring na ang small group namin, alas 2 pa lang nandun na sila at sila pa yung nagtatawag. Kaya yun po ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Yun po, marami pong salamat. Sa Diyos po ang pagpapala at kabutihan. Papuri, salamat. Thank you very much, Ate Jesseline. So, sino yung mag-imagine? Dati, paupo-upo lang doon sa tabi, tago ng tago sa gilid. Pagka tatawagin nagpapalate para hindi siya matawag. Pero, praise God, nakita nyo, kung paanong ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Well, we have yung tinatawag natin na stages, Kumbaga, dati si Jesseline, paikot-ikot lang, kaupo lang, tama, isa sa mga taga-upo sa church. Pero how God had been using her in the ministry. At ako naniniwala, ang bawat isa sa atin ay merong layunin ang Diyos sa atin. Maaring iba ngayong umaga, hinahanap ninyo, ano kaya yung layunin ng Diyos sa akin? So what motivates Jesseline to do her part in the ministry? Pag sinabi ho nating motivation, ano ibig sabihin ng motivation? Ano ang nagtutulak sa iyo? Tama ho ba? Sabi ito, it is derived from the word motive, which means the inner state. Yung pangloob, that energizes, activates, or moves, and that which directs behaviors towards our goal. Pag sinabi nating motivation, ano nagtutulak sa iyo para gawin ito? Tama ho ba? Parang ano yung drive? Ano yung reason kung bakit mo ginagawa itong bagay na ito? Ano bang reason ni Ate Jesseline para sa kanyang paglilingkod sa ministry? Ano kung bawat sa atin kasi, meron tayong kanya-kanyang reason meron tayong kanya-kanyang reason kung paano tayo kumikilos sa ibang mga bagay. Naalala ko, pagka motivation pinag-uusapan, lagi ko naalala ito naalala nyo itong commercial nito, yung kape. Diba? Ang tanong, ano yung tanong? Sabay-sabay nga tayo, sabay-sabay, para kanino ka bumabangon? Bumabangon hindi para kanino natutulog. Wala kang matutulog ngayong umaga. Sabi nung commercial nung kape, sabi niya, para sa anak, para sa kaibigan, sa di mo kakilala, para sa bata o sa isip bata, para sa marami, para sa sarili. Alam niyo, mahaba yan Hinanap ko pa yung commercial talaga na yan Sabi nito, pag may Nescafe Classic na puno, puro at tunay, sumasarap ang umaga. Para hindi ka lang basta gumigising, bumabangon ka na may dahilan. Dahil sa tinulungan bumangon ng isang tao, parang buong bayan na rin ang bumabangon. Brought to you by Nescafe Classic. Hindi ako nagpo-promote Pero kasi
lagi ko pag naalala ko ito, tinatanong niya, every time na magkakape ako sa umaga, every time nagigising ako ng umaga, bakit ko ginagawa ito? Sa mga nanay, sa mga tatay na nagtatrabaho, sabihin nila, kasi para sa anak ko to eh. Kaya ako nga, Kuya Pers, nagtatrabaho, kaya ako naghihirap, kaya ako nag-OOT para sa kinabukasan ng aking anak. Sa mga nag-aaral, Kuya Pers, talaga, gumigis ako ng maaga para makabiyahe kasi kailangan ko pumasok sa school. At ang motivation ko para makapagtapos sa pag-aaral ang aking sakripisyo ng aking mga magulang. Ewan ko, kung kayo tatanungin ngayong umaga, para kanino kayo bumangon ngayong umaga? Para kay, sabi ng iba, para kay Lord, no? O para makapag-church tayo. Is that really yung heart natin, no? Para kanino tayo pupunta, para kanino tayo kumikilos, no? Although, itong commercial na to, para sa kape, no? Kape lang naman yan. But in a Christian life, sabi to, it is a very important question. Why do we serve God? Why does Ate Jesseline wants to serve the Lord in the ministry? Sabi ni Apostol Pablo doon sa binasa natin kanina, there are 3 things that should motivate every Christian in the service of the Lord. No, okay, number 1, fear of the Lord. No, fear. Pag sinabi natin fear, ano yung Tagalog ng fear? Takot. I do what I do because of who I serve. Ginagawa ko ito kasi dun sa kung sino yung aking pinaglilingkuran. Basahin natin yung yung karugtong, no, yung earlier verses. Sabi rito, kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katuwang lupa tayo o maging sa piling Niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama. Nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ito yung desire ni Paul. Sabi niya, no, verse 11, kaya nga, dahil meron siya? May takot kami sa Panginoon. Sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Hindi dahil sa nais naming pagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo. Bigyan kayo. Ayan, naputol ang ating bigyan kayo. Sa naputol natin. Ayan. Basahin ko na lang dito. Ayan, bigyan kayo ng ipagmamalaki nang sa gayon ay masagot nyo na ang mga taong pinagmamalaki kundi ang bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Kung kami parang nasiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino man kami, iyan ay dahil sa kapakanan ninyo. So, Paul's motivation in the ministry, sabi doon, una, may takot siya sa Lord. Kung kilala ninyo si Apostol Pablo at siya ay dating Saul, tama ho ba? Saulo. No, ano ang ginawang trabaho ni Saulo dati? Siya ay active na persecutor ng church. Alam niyo yung persecutor ng church? Ang trabaho niyan talagang motivated siya siguro every day ng kanyang buhay. Gigil na gigil si Pablo na makahuli ng mga Kristiyano. Yan, ma-attend sa church, hulihin yan. No? May siya nun may kapangyarihan siya nun para gawin yon. So then, one time, yun na kanyang talagang dedicated siya sa ganong passion niya, na ibagsak ang Kristyanismo. And one time, he encountered God. Nakatagpo niya ang Diyos. Itong si Pablo na tigasin, na talagang mamamatay mga Kristiyano, one time, ay nakatagpo ang Panginoon. Alam natin yung pangyayari, he was on the way to Damascus sa Syria para hulihin yung mga Christian doon sa church na yon. But along the way, anong sabi? Nakasakay si Pablo sa kabayo, kita niya, biglang may bumukas na liwanag at tinanong siya, sabi, Saulo, bakit mo ko inuusig? Very supernatural ang encounter ni Paul because God had been talking to him nung time na yon. And Paul and Saulo felt the very presence of God. Hindi niya kinaya yung presensya ng Lord. Sabi ng Bible, nahulog siya doon sa kabayo at hindi na siya nakakita. Doon siya nagkaroon, tinatawag natin na tunay na fear of the Lord. And God showed His reality kay Saulo nung time na yon.
Yung takot po na tinutukoy natin dito, hindi yung takot na yung ninenervyos ka lang, ninenervyos kang takot. But we are talking of the reverence of God. Kapag kilala mo or nakilala natin kung sino si Lord, ito yung driving force ng paglilingkod natin sa Kanya. Ano yung tinatawag na fear of the Lord, Kuya Ferds? When the Bible refers to the fear of the Lord, it means having a deep respect. May malalim na pagrespeto. Pag sinabi nating fear of the Lord, hindi lang yung may fear na, si Lord, ayan, parang may kikidlat, tatamaan ako ng kidlat pag lumabas ako ng church. Hindi yung ganong takot kundi meron kang paghalang or pagkilala sa kabutihan and reverence sa power and authority ng Diyos. Rather than causing someone to be afraid of God, the proper fear of the Lord leads one to love Him. Kapag may takot ka sa Lord, tinutulak nito para Para ikaw ay magmahal lalo sa Panginoon. Yung fear na may positive results. Tama? Hindi mo gagawin kasi napipilitan ka lang. Hindi mo gagawin kasi baka maparusahan ako Ayan. Or yung gagawin mo yung isang bagay kasi napipilitan ka or responsibilidad ko lamang. Minsan may mga batas tayo, tama? Sample lang, simpleng batas. Bawal tumawid. Bawal tumawid. Huwag na natin palalimin muna, napalayuin. Bawal tumawid. Saan tumatawid ang mga Pilipino? Sa bawal. Dapat tumawid sa bawal na lang baliktarin na lang natin. Kasi bawal tumawid. Palaki ng palaki ang signboard. Nilagyan na sa EDSA. Bawal tumawid, nakamamatay. Sa tatawid ng Pilipino, bawal pa rin. Wala namang sasakyan over yan. Yan. Dito minsan nakakita ako. Sabi ko, may pedestrian lane nga. Wala naman siguro sasakyan. Dire-diretso. Last week, nagkaroon na aksidente doon sa may harapan ng EPSA. Bakit? Kasi dire-diretso yung dire-diretso yung motor, tinawid niya yung intersection. Ang laki ng trailer truck. Sinalpok niya. Yun, pisak. Yung trailer truck. Nalaglag doon sa ilalim. Andun siya sa ilalim. Diba? Sinabi ng bawal tumawid kasi naka-red light. Diba? Pero, bakit ginagawa ng mga tao ito? Na kahit to the point na masagasan, masira ang katawan, ma-hit and run, ginagawa niya ito, hindi pa rin natatakot. O kaya bata sabihin, magligpit ka sa bahay. Ba't ginagawa ng ating anak yung magligpit sa bahay? Kasi papaluin ako ng nanay ko Magbubunga nga na naman ng nanay ko pag di ako nakumilos sa bahay. Or ginagawa ko to kasi part ako ng pamilya. And I love doing all of those things. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Bakit? Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Someday there will be judgment. Nung galing naka-record. Hindi natin alam lahat pala ng ginagawa mo dito sa lupa, naka-record yan, sa langit. Someday makikita ng lahat yan. Ikaw nung araw na yon, linggo, alas 11 ng umaga, tulog yan. Nag-sermon yung pastor, tulog ka. Ganyan, di ba? Naka-record lahat yan. Sabi doon, lahat ng ginagawa mo, sabi doon, tetestingin yan kung ano ang ginagawa mo. Then, sabi to, kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Pero kung masunog naman, nawawalan siya ng gantimpala. Dahil sa may takot si Paul sa Lord, ginagalang niya si Lord. Amen po ba roon? Kaya dapat ito yung natin, yung main thinking natin sa ating mga buhay. Ginagawa ko, pupunta ako Sunday na umaga. Alas 10 ng umaga, ginagawa ko ito kasi mahal ko si Lord. Mamaya tatawagin yung yung mag-offering. Offering na naman. Saan ba CR? Di ba? O kaya, may panawagan dito, may panawagan. Mga kapatid, maging bahagi tayo ng isang programa natin. Programa na naman, pera na naman yan. Di ba? Ano yung motivating factor natin? Every time na may ginagawa tayo, pupunta tayo dito kumakanta, nag-worship sa Lord. Ano yung nagtutulak sa'yo para kumanta?
Para sabi nyo kanina, itataas ko ang aking mga kamay. Bakit di mo maitaas? Ano yung nagtutulak sa atin para gawin natin tong bagay na ito? It's because, sabi nga ni Paul, ginagalang at respeto niya ang Lord. Sabi sa verse 11 kanina, medyo balik ko nga yung kanina. Ayun, Ay, sorry. Pakibalik ko yung Jesus. Balik ng isa. Ayan. Ayan, tignan nyo. Dito sabi ni Paul, sinisikap naming hikayatin. Paul is trying. Hindi perfect. But we can try. Sikapin daw natin to give God all our best. Kasi lahat ng best dapat para sa Panginoon, hindi para sa atin. Amen po ba ron? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kalawa. Bago yun. Sabi ng Galatians chapter 2, verse 20. Ano sabi ng Galatians chapter 2, verse 20? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Yung buhay ko ngayon, sabi ni Paul, I now live in the body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Diba? Ginagawa ko to. Bakit? Kasi eto ang Diyos nagmahal sa akin. Karugtungan ito. Pangalawa, bakit natin ginagawa ito? Kasi mahal natin si Lord. Okay. Sige, sabihin nga natin, mahal natin si Lord. O sabihin nyo sa sarili niyo, mahal kita, Lord. Ba't humina? Diba? We are doing things because of our love of Christ. Ginagawa ko, ang lahat ng ginagawa ko sa paglilingkod sa Panginoon kasi I do what I do because of who I serve. Dahil sa kung sino siya. Isang article ng ang title ng article is The Banner of Truth noong 1998. Meron tinatawag na bad gain motives in the Christian life. Ano yung mga hindi magandang motibo sa Christian life? They are the strange and peculiar temptations which afflict ministers of God. Na kahit daw pala mga pastor, workers, leaders ng church, minsan naapektuhan nitong bad gain motives na to. And they frequently express themselves in our motive for serving. Ano yung sample ng Kuya Perds? Number 1. Ginagawa ko ito kasi ako ay may kikitain. Sama ako sa cell group. Kikita ba ako dyan? May business kasi ako online selling Pakilala mo ako doon sa mga kasama mo para dumami yung tinda ko. Hindi naman masama yung ganon. Pero, what is the main motive? Ano nyo, minsan ang daming mga, recently, merong nahuli, di ba? Meron na nadampot ang mga polis na leader ng kulto. Leader ng kulto na napakayaman. Naubod ng yaman. Sa sobrang yaman niya, meron siya sariling jet. Di ba? May sarili siyang jet. Pero kata nyo, di ba? May sa kahit mga leader, pagdating sa pera, sira. Yung sabihin, ang nagiging motivating factor ay, ano yung matatanggap ko? Ano yung sa akin? Ano yung makakukuha ko para diyan? Minsan na nagmo-motivate sa mga tao para kumilos sa ministry, sabi doon, fame. Makikilala ba ako dyan? Sisikat ba ako dyan? Lalo ngayon, uso ang social media, di ba? Yung dami nyo members do sa church. Palike na lang palike. Palike. Para marami akong followers. Ang dami ngayon mga usong ganyan ngayon. Pero ang tao, ano hinahanap nila? Makilala at sumikat lamang. Pangatlo, people pleasing. Ito yung mga problema Kaya nga bad gain motives People pleasing. Ano yung sabihin ng people pleasing? Yung tipong para hindi siya magalit sa akin. Okay lang, Para hindi siya magtampo sa akin. Sige, pagbibigyan ko na. Diba? Yun yung motibo. Yan tatlong yan. Nangunguna raw yan tatlong yan. Sa mga motive na meron ang mga tao. Pero, ano ang tinutulak nito? Tinuturo naman ni Apostol Pablo. Ang sabi niya,
Ang pag-ibig ni Kristo ang naghari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Take note, ano sabi niya? Ang pag-ibig ni Kristo. Ito kanyang, sabi niya, ito yung reason. Kung kaya't ang lahat ay nabibilang ng mga patay, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag na sanang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Next, ano sabi niya? Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi batay sa sukatan ng tao. Noong una, ganoon ang ating pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Verse 17, ano sabi? Kung ang isang nakipag-isa kay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang. He is a new creation. Sabi doon, wala na ang dati nating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. When we encountered the Lord, ito sabi nga kanina, nagbabago dapat yung ating isipan, yung ating motive. Sa linaw ng sabi, dati, iba ka. Pero ngayon naging Kristiyano ka na, iba ka na ngayon. No. Nakikita natin, si Jesseline, hindi ko alam kung anong hilig mo gawin dati. Bukod sa magmadyong. Ay, nagmamadyong. Joke lang. Diba? Ako naniwala, marami itong ibang hilig gawin dati. Pero dahil sa siya'y bago ng nilalang, igiba yung perspective in life, nakukuha ko ninyo. Kaya minsan hindi nababago ang perspektibo sa buhay. Bakit? Kasi walang pakikipag-isa kay Kristo. You will not experience na magkaroon ng pagbabago. Maiba naman ang aking buhay. No? Sabi doon, kailan? Kapag ikaw ay nagkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Balik ako sa binasa natin kanina. Sabi ng Galatians, sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. Napako na ako nakasama ni Kristo. Literal ba yun? Kaya first, hindi. But sabi doon, I no longer live. Hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko, but Christ lives in me. Yung buhay ko ngayon, sabi dito, I live by faith with the Son of God who loved me and gave Himself for me. Pag naiisip ko nga ito, sabi ko, ibang klase. No? Bakit? Kasi, ang basehan ng serbisyo pala natin sa Lord ay dapat kasi mahal ko si Lord. Bakit? Paano ba nagmahal ang Diyos? 1 John 4:19, ano sabi ng 1 John 4:19? Natuto tayong magmahal kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? Hindi ka minahal ng Lord nung okay ka na. Hindi ka minahal ng Lord, mamahalin ko yung anak ko pag yan mabait na, pag yan nagsisimba na, pag yan umattend na ng small group. Hindi. Sabi doon, minahal tayo ng Diyos, Romans chapter 5. Mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-ala sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mangahas na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Verse 8, ano sabi ng Bible? Ngunit pinadaba ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Noong dati pang panahong pasaway tayo, minahal na tayo ng Diyos. Kaya nga, nakaka-overwhelm. Bakit? Kasi sabi ng John, di ba? Walang hihigit na pag-ibig. Saan? Na yung buhay niya, ibinigay niya para sa kanyang kaibigan. I believe that is enough reason for us Imagine mo, yung buhay ni Lord binigay para sa iyo. Tapos, anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Kung ano ginagawa natin. Di ba? We should be all motivated by our love for God. Bakit kasi, ang sabi nga ng Bible, siya ang unang nagmahal sa atin. Honestly, minsan, kahit nga wala tayong mapakinabangan sa ministry, ano ba pakinabang ni Ate Jesseline? Hindi naman siya kumikita ng minimum wage or 1,000 per hour, kaka-lead niya ng cell group. Wala naman ganun Diba? Sometimes, our leaders feel tired. We feel pressured. Minsan, kahit ako, damating sa point na parang minsan, tinatamad na ako. Parang minsan, napapagod ka rin Diba? Pero pag naisip ko,
kamusta naman yung pagod ko? Kumpara doon sa doon sa buhay na tinaya para sa akin. Diba? Kasi, ano ang bottom line? Kasi, mahal ako ni Lord. Yun lang. Sabi ni Paul, I'll do everything to serve the Lord. Bakit? Kasi, ganyan niya ako kamahal. No? Ramdam niyo ba kung gaano kayo kamahal ng Diyos sa araw-araw? Yung every time na tayo ay pinalalahanan ng Diyos, mga kapatid, the fact that we are listening here this morning, ang Lord ay naniniwala ko na ang Diyos ay mahal tayo ng Diyos kung bakit niya tayo pinaalalahanan sa ating mga buhay. Sabi ng Galatians 2:20, sa binasa ulit natin kanina, pinako na kasi ako, kasama ko si Kristo. Ang buhay ko ngayon, nabubuhay because I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ikatlo, and last, ano yung motivation ni Paul? It is the commission of Christ. It is the commission. Ano yung commission? Commission ba yun, Ate Jesseline? Commission ata Commission. Nung sinabi natin commission sabi ko nina yung motives motives. Magsa-cell group ako. Ayan, di ba? Pero, tingnan natin. Ano yung sinasabi ni Paul dito? Verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Binilang niya tayo, mga kaibigan, hindi na kaaway. Imagine dati ang turing sa atin, kaaway. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, sabi doon, pinili niya kami upang ang ibang mga tao ay maging kaibigan din niya. God chose you para yung ibang tao na dati rin kag-aaway ng Diyos, kagaya mo, maging kaibigan din sila ng Lord. Sa verse 19, sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. Take note nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Verse 20, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo. Alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Si Apostol Pablo ang may sabi niyan. Nakikiusap siya. Nakikiusap siya sa bawat isa sa atin ngayong umaga na hayaan daw natin that we could be friends with God. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Dahil ang tawag sa atin ay mga bagong nilalang. Instead of pursuing our own goals, ano pinupursu natin ngayon? We pursue kung ano yung goal ng Diyos para sa atin. Instead na nabubuhay tayo para sa sarili lamang natin, God lives through us in the life that He has given us. At sa mga leaders na narito, the ministry you have been called to is what we call the ministry of reconciliation. Ano yung topic natin sa Great Commission? Maibalik ang nasirang kaugnayan ng tao sa Diyos. Na naputol dahil saan? Dahil sa kasalanan. Mga kapatid, ang tawag sa atin ng Diyos, ambassador Tayo ay kanyang mga representative sa mundo na ito. Ipamalita ang buting balita ng kalikasan. Nakikiusap sa mga taong naligaw ng landas. Pag maiksi-iksi pasensya mo, sabihin mo lang, naku, bayaan mo na yan, pasaway naman yan Pero si Paul hindi Because naranasan kasi yung love ng Lord, pinagpasensyahan sa ng Diyos. Dahil sa pagiging pasaway din naman ni Pablo noon, pinapatay niya nga mga Kristiyano Di ba? Pero naranasan niya yung pagmamahal ng Lord. Kasi sabi niya, nakikiusap siya sa mga naliligaw ng pananiwala. Nakikiusap siya sa mga taong darat na nanggalit ng Diyos. Nakikiusap na na maging kaibigan uli ng Diyos. And that is the task that we have, mga kapatid. Ang hirap ata Kuya Pers. Paano ko pakikiusapan? Yung asawa ko, lagi na lang akong binubugbog. Di ba? Parang awa mo na, huwag mo na akong bugbugin. Hindi, ganun Di ba? Pakiusapan natin, Ilaalang-alang kay Kristo.
paano ko pakiusapan? Yung teacher ko, yung classmate ko, yung katrabaho ko. Para mailid ko sa Panginoon. Tayo nilagay ng Diyos sa iba't ibang mga pagkakataon ng buhay. Si Jesseline, kahit siya ay isang nanay, she was being used by the Lord, no, doon sa community nila sa PN. Hindi pala updated yung picture ko kasi sa picture ko parang 4 lang ata kayo, no. Pero sabi niya kanina 12 na sila, no. But that's how God uses us. God puts us in different situations, different families, different workplace, different school. Why? Because God wants us to tell His love para sa iba. Bago magtapos, tawagin ko isang small group leader uli natin. Itong small group leader natin na to, sa trabaho ko naman nakatagpo. No? Sa trabaho naman siya hinuli ng Lord. Tawagin natin si Kuya Jeric. Kuya Jeric Ray. Yan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan, medyo napahaba yata yung sasabi. Ayan, so ako po papakilala muna ako. So ako po muna si Kuya Jeric. So taga dito din po sa Cavite, sa Naik nga lang po. Ayan, so sa Naik po ako na nakatira. Nag-start po ako bilang isang small group member noong year 2018. Bago po kay Sir Perds, may nauna pa po ang small group under po ng Unida Bacau. Taga Unida Bacau sa kami nag-small group sa Binakayan pa. And then every Wednesday po yon, and then naaya din pa ako attend kay Sir Perds sa Dream Homes every Thursday naman po. So bali 2 small group yung ina-attendan ko that time. So and then invite kami ni Sir Perds na dumalo dito sa church ng February 2018, and then na-decide ko na din po na mag-continue dito sa church. And then natuwa po ako kasi si Kuya Arvin, nakita ko nagtuturo sa mga bata, and yun yung naging dahilan, isa sa mga naging dahilan kung bakit naengganyo ako na manatili dito, na makita at makasama yung mga bata natin sa mga outreach. In per naman po ng June 2018, so nabaptize po ako dito sa church natin. So, and then after po noon, so umattend din po, may mentoring kami kay Pastor Arman every 1 p.m. Salimpusa pa kami noon kina Kuya Christian, kina Kuya CJ, hanggang sa nagkamiron kami ng bukod. Tinuruan kami mag-devotion ni Pastor Arman. Chinecheck pa niya yung devotion namin weekly, pinipermahan niya yung aming notebook. Ayan. And then 2018 po na assign ako na sumasama ako sa Bagong Puok kay Ate Pau. Sa Bagong Puok kay Ate Pau sa bahay nila Ate Rochi, hanggang sa naging busy na si Ate Pau at hindi na available si Kuya CJ. So ako nang inassign ni Ate Jenny na magturo sa mga bata natin sa Bagong Puok. And then nalipat po ako ng 2019 sa part naman po ng Seabreeze. Ayan, so yung mga bata sa Seabreeze hanggang ngayon po, so nandun pa din po ako sa Seabreeze sa mga bata, kasama ko po din sina Ate Grace. And then 2021, so 2020 nagkameron po tayo ng pandemic. So ni-reach out po tayo ni Kuya Joseph para magpatuloy yung aming small group, yung Kiang Pro. Ayan, so nagpatuloy po hanggang ngayon po, kahit si Kuya Joseph na-assign na sa Bagtas, nagpapatuloy pa rin po yung aming Young Pro mentoring, yung pampalakasan namin. And then 2019 din po, na-assign din po ako bilang isang Sunday school teacher sa Intermed. Ako nag-umpisa. So mga bata pa si Kian, si Terence, si Kuya Dave. So ngayon mga binata si Gian. Yan, sa mga dalagat binata na sila. And then June 2022, so kinausap ako ni Ate Evie na magturo sa youth natin sa Kemoy. Ayan, so dun po ako medyo natakot na kasi mga youth na yung hahawakan natin. So hindi na siya biro na pagtuturo. So natakot ako kasi mga kabataan na. So ibig sabihin nakatingin na sila sa iyo, ikaw na yung gagayahan nila. Ikaw na yung model
na sa pamumuhay Kristiyano, kung ano yung ginagawa, sinasabi mo, so gagayahin at tutularan nila. So I always pray na samahan ako ng Lord sa aking pagtuturo sa mga kabataan. So maraming struggle, may mga problema yung ating mga kabataan sa life, sa family, sa pagiging broken. Pero kailangan bilang di lang basta turo tayo bilang isang small group leader, dapat nandun din yung availability mo, yung pagmamahal mo sa kanila, yung pagmamahal ni Kristo na naranasan mo, dapat may bahagi mo din sa kanila. Kahit galing pa po ako noon sa Quezon, didiretso po ako ng Cavite para puntahan yung isa nating kabataan na may pinagdaraanan. Ayan. And then, nasasaktan nga lang din pa ako kapag nakikita ko yung ating mga kabataan na parang hindi na tututo or may mga nadadala sa DSWD, di ba, mga gano'n. Nasasaktan ako bilang isang leader nila. Pero sa kabila ng pong yun, so nagpapatuloy pa rin sila sa pag-attend doon sa gawain namin sa Kemoy. Dati po kukunti lang kami, dumami na po kami sa Kemoy, nasa 15 to 16 na po kami. Nadadagdag, nabawasan kami pero may mga dumadagdag pa po. And then, yun po, introduction pa lang. Introduction pa lang. Ito na yung mga katanungan na na-encounter ko when I'm serving the Lord. So, hindi ka ba napapagod? Yan. So, tao din po ako. Napapagod din. Pero, syempre, yung kapahingahan naman, so, ibinibigay ng Panginoon sa akin. Ayaw mo bang magpahinga na lang? So, maraming oras na ibinigay ang Lord sa atin. Hindi ka na nagkaka-love life sa pagiging busy mo. Ayan. So, Ate Grace, Kuya Christian, daway-daway na to. Ayan. So, si Lord na yung bahala. Si Adan naman, hindi naman siya nakita ng Lord yung pangangailangan. Kaya binigyan siya ng Eva. So, ganun din sa amin. So, bibigyan din kami ni Lord ng Eva namin. Ayan. So, and then, so may oras ka pa ba sa sarili mo? So, maraming oras na ibinigay ang Lord sa akin. So, kailangan lang nating ma-maximize yung oras na ibinigay sa atin ng Lord. So, gumala ka man lang. Ayan, di ba? Yung mga paggala. So, wala namang masama din sa paggala. Pero may mga sa tamang pagkakataon. Hindi, may mga kaibigan tayo na lagi ka na lang busy, wala ka ng time sa amin. Pero may mga kaibigan din po ako na naintindihan. Takot siyang i-question yung, halimbawa, ayain po niya. Punta ka sa bahay, may handaan, mga ganyan. Ay, ano ngayon, Saturday and Sunday may gawain na. Ay, hindi, okay lang. Hindi ko naki-questionin yan. Yan. So, takot sila sa Lord dun sa aking gawain. So, may sinasahod ka ba dyan? Tulad nung tinapik ni Kuya Ferds kanina, Sir Ferds kanina, magkano? So, wala ko kami sahod dito. So, yan. So, volunteer po kami dito. Lahat pong ito ng sasabihin ko na ginawa ko ay dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. At sa babanggitin ko po dito, yung mga nagbigay inspirasyon sa akin, sa paglilingkod. Yan. So, tuloy na po tayo. Kasi sa napahaba, sabi mo 3 minutes. Kasi po, tinatawa ni Sir Ferds kagabi, mga magte-10 na yata yun. Jack, ikaw yung mag-testimony ka. Sabi ko, nag-aayos ako ng lesson namin para mamaya sa Young Pro. Ay, diniwanan ko muna yung sa Young Pro. Noon ako, sabi niya, mag-pray ka kung ano yung sasabihin mo. Ayan. So, salamat po sa Panginoon. At ito po yung mga nasulat ko na sasabihin ko. Yan. Sinasabi po din sa Bible, so na dapat talaga tayong maglingkod sa Lord. At yan din po yung reason ba't tayo nilikha ng Panginoon. Ito po yung mabigat na tanong. Bakit kailangan nating naising maglingkod sa Panginoon? Yan. So ang bawat Kristiyano po ay nagnanais na maglingkod. So yung pagnanais po natin na maglingkod sa Panginoon ay may maaaring maiba't ibang motives. So ito po yung sinabi ni Sir Ferds kanina. Ito po yung dapat clean o malinis yung ating motibo sa paglilingkod. Malinaw din po na sinasabi sa Bible, kung may tunay kang relasyon sa Diyos, tiyak na maglilingkod ka. Sabi nga ni Ate Jazz, sa ano pa mang kaparaanan. Ayan. Dinanais ko pong maglingkod kasi kilala ko po kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran ko. At kung kilala mo din po ang Diyos na pinaglilingkuran ko, so maglilingkod ka rin o hindi tayo kikwestiyonin ng mga kwestiyon na nabanggit ko kanina. Ang likas po na resulta ng pagkilala sa Diyos ay ang pagnanais po na paglingkuran siya. Ibig ng Lord para sa atin na maging katulad ni Kristo, maging kawangis ni Kristo. Kung atin pong susuriin at aalamin ang buhay ng ating Panginoong Hesus,
hindi po siya naparito upang paglingkuran. Naparito po siya upang maglingkod. Ang buhay ni Jesus, inalaan niya o nakasentro sa paglilingkod sa Diyos. Sa pagtuturo, pagpapagaling, pangangaral sa kaharian ng Diyos. Pumunta si Jesus dito sa lupa, hindi upang paglingkuran, kung hindi maglingkod. Pagkatapos po, yung sa paghuhugas ng mga paa ng mga alagad, so bago hulihin si Jesus, so nag-iwan ng turo si Jesus. Sabi sa 1:13 to 15 to 17, so hindi ko na po babasahin, i-ano ko na lang. So binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa upang ating tularan. Mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang bagay na ito at inyong gagawin. Si Jesus nga, inilaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod. Ako pa kaya? Na ang naisin ay maging kawangis ni Kristo. Yung mga sacrifice ni Jesus, so kulang pa yung ginagawa kong ito para sa Kanya. Ang tunay na paglilingkod ay hindi nahihiwalay sa pag-ibig. Nabanggit po ni Sir Ferds kanina. Kung mahal natin ang Diyos, kung mahal mo ang Diyos, buong puso, buong buhay mo siyang paglilingkuran. Kahit kailan hindi po ninais ng Diyos na paglingkuran siya dahil obligasyon o responsibility mo bilang isang Kristiyano. So, nabanggit po din to ni Sir Ferds kanina. Kundi, dapat ito ay bunsod ng iyong pagmamahal sa Diyos. Si Apostol Pablo, isa po siya sa magandang halimbawa upang ating tingnan o tularan sa paglilingkod sa Diyos. Dahil po sa ating paglilingkod sa Diyos, ito po ay patunay lamang ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito pong paglilingkod natin ay nagiging dahilan ng pagpupuri ng iba sa Diyos. Nakikita kasi nila kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Ang dahilan po kung bakit kaya kong umibig at maglingkod sa Diyos, ito ay dahil una niya tayong inibig at pinaglingkuran sa pamamagitan ni Kristo. Ito po yung nabanggit kanina ni Sir Ferds. Ito pong mga ginagawa nating ito dito sa church, exercise na natin. Sabi ni Ate Len, kung hindi ako nagkakamali, so exercise na natin ito pagdating sa langit. So kung ano yung ginagawa natin dito, yun na din yung gagawin natin sa langit. So wala naman ho siguro nagmumurahan sa langit, di po ba? Walang nag-aaway, walang nagchichismisan, di po ba? Ayan. So habang tayo lumalalim sa ating karanasan sa pag-ibig sa Diyos, mas higit tayong magkakaroon ng pagnanais na ibigin at paglingkuran siya. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, ang susi ay hilingin mo sa Banal na Espiritu na ipakilala niya sa iyo ang Diyos higit pa sa iyong pagkakakilala sa Kanya ngayon. So yung Great Commission po natin, so yung Mateo 28:19, ayan. So nagagawa ko po ang lahat ng ito dahil sa biyaya ng Lord. Share ko lang po yung life verse ko din. So yung awit 37:4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sa Diyos po ang papuri. Thank you very much, Kuya Jeric. Ang buhay ni Jeric isang halimbawa. No, isa ho siya sa mga, yung aking dalawang inimbitahan no, dito sa unahan, sila yung mga recent na mga leaders ho natin. Sila yung mga nadagdag sa leadership ng church. And makita natin no, kung paano binata ho yan. Si Jeric binata, ha? By the way, binata yan. Siguro kung ako babae, single ako, pagpe-pray ko yan. No? Pero praise God, no? Because God is using people like us. Sana yung buhay ho nila, dalawa lang ito, no? Dalawa lang ito do sa mga tao na nilaan ang buhay para sa Panginoon. At bilang pagwawakas, nais kong basahin ito sa atin. Mark chapter 5 verse 18 to 20. May isang pagkakataon na sa New Testament, ang sabi rito, sumakay si Jesus sa bangka. Nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama siya. And this was written nang si Jesus tumawid sa kabila ng ilog. May lalaki nagwawala. No? Kasi may sapi. Hinipo siya ng Lord, pinagaling siya, tumino ang isip. Anong request niya kay Jesus? Sabi niya, Lord, sama mo na ako. No, sama mo na lang ako sa ministry. 19, hindi pumayag si Jesus. Tingnan niyo. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na, sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paano siya naging mahabag
At paano siya nahabag sa'yo? So, pinauwi ni Lord tong mama. With the bilin, ano sabi niya? Sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at pinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha lahat ng nakarinig noon. Maraming Christian kagaya nung mamang ito. No? Nung makilala si Lord, pinili na lamang na manatili sa kanyang presensya. Ay umalis, kumbaga, no, sa mga church activities. We love going to church and fellowshipping with other Christians and learn to speak Christian. But we never leave the safety and security of being in the presence of Jesus. Yun yung job description natin. Our calling, ipagkasundo muli at tao sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And it should be our motivation in serving our God. Ibahagi natin sa kanila, marami pang tao, marami pa kayong kaklase, kabataan, kapitbahay, kapamilya na nangangailangan ng pag-asa. Ang tanong, ano ang nagdadrive sa iyo sa ministry na paglingkuran si Lord ngayong umaga? Tayo po, ibayo po tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, we thank you, Lord God, for the opportunity na matuto po muli kami sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon to learn from you. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin kahit hindi po kami deserve. Yet still, you are there for us. Hayaan mo na ito, Panginoon, ang magtulak sa amin para yung buhay na meron pa kaming natitira sa mundong ito, gamitin namin para sa iyo. Gamitin namin para maglingkod sa iyo. Gamitin namin, Panginoon, para abutin ang ibang tao para po sa iyo. Hindi kami, Lord, magsasawa, hindi kami mapapagod kasi yung buhay mo nga, binigay mo para sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na sa umagang ito, baunin namin ang pagmamahal na nanggagaling sa inyo, and that we would continue to proclaim your faithfulness, your goodness sa ibang tao na nasa aming kapaligiran, higit sa lahat sa aming mga pamilya. Pagpalain mo, Lord, bawat isa na narito ngayong umaga, at hayaan mo po, Panginoon, na habang kami ay narito, ang iyong pagtuturo sa amin, paggabay sa amin, Panginoon, that someday magamit po kami sa iyong ministeryo. Purihin ka, O Diyos, at dalangin po namin sa mga kapatid po namin na narito ngayong umaga, sila, Lord, na nag-dedicate ng kanilang buhay sa inyo. Continue to empower them, Lord God, at bigyan mo sila ng biyaya, habag, kalakasan, at palsugan, Panginoon, para po mapaglingkuran ka pa namin at maibot pa, Panginoon, ang iyong mabuting balita para po sa iba. Purihin ka po, O Diyos, sa umagang ito. Ito po isang dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, sa aming Ama, for giving us another day in worshiping you. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, O Diyos, at sa pagkilos mo sa aming mga buhay, na ito po magtulak sa amin para ikaw ay aming mahalin, paglingkuran ng aming buong puso at buong buhay. Hayaan po, Panginoon, na ito ay maranasan ng bawat isang narito, at ma-encourage kami, Panginoon, to work in the ministry of small groups, Panginoon. At gamitin mo at pagpalain ang buhay ng bawat isang mga leader na naka-assign po sa mga ito. At maasa kami, Panginoon, na marami pang itatayo ka na mga kagaya nila Ate Jesseline at ni Kuya Jeric na maglilingkod din, Panginoon, sa inyo sa buhay ng iglesyang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makapakinig po kami ng salita, makasamba kami sa inyo, at pinagkakatiwala namin, Lord, ang buong isang linggo na aming pong harapin. Samahan mo kami at pakaingatan, O Diyos, hanggang sa muli po namin pagkikita-kita dito sa iyong bahay-sambahan. Purihin ka po. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kapangalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.